Ayan po mga kaibigan, mga minamahal kong mga OFW, saan man po kayo sulok ng daigdig naroon ngayon, ay sana po ay pakaingat po kayo lagi para hindi po kayo magkasakit at mailayo nawa kayo ng ating ng mga anumang uri ng kapamakan at anumang problema sa buhay. Ganon din po siyempre dito sa mga subscriber natin dito sa atin dito sa Pilipinas, na kung saan po ay talagang nakakawindang po, araw-araw po ay nakakawindang yung mga balita na nagaganap dito sa ating bayan. Kagaya na lamang po nitong aking ipapanood sa inyo, na ito po ay siguro ay maraming mawiwindang dito sa aking ipapanood, at maya-maya lamang po yan ay atin pong ipapanood na sa inyo. At dito po titiyakin ko na maraming magbubunyi at marami din po na mga baka maglulundagan sa tuwa. Dahil ito pong taong ito ay controversial po ito, na ngayon po ay napapabalitang patay na. Ayan. So bago po yan at maya-maya lamang po yan, ay nais ko lamang po muling iparating sa inyo na bagamat wala na po tayong kailangan i-play dito dahil nandiyan naman po sa mga balita sa UNTV, sa Channel 4 o ano, nandiyan na po yung talagang mahigpit na po yung paghahanda ng Taiwan, dahil ang sinasabi po nila ay anumang oras po ay mag-escalate na ang gira dyan sa Taiwan. So meron po kasi nag-comment dito sa atin, yung ating itinalakay kahapon, at bakit ko raw tinalakay, ano raw ba ang pakialam natin sa Taiwan? Hindi naman daw natin away ang Taiwan at China, bakit daw tayo nakikialam, at ano raw po ba ang ating pakialam, at ano raw ba ang problema natin? Ay hindi naman pala tayo ang sentro ng gira. Mga sir, mga ma'am, lalo na po doon sa nag-comment, yun po ang problema sa atin, kung ano lang po yung nasa isip natin, yun na po ang tama. Palawakin din po natin yung ating isipan, ano po? Dahil po ang sinasabi ko po rito, kung inyo lamang pong napanood, yung buong kwento, ay siguro ay hindi kayo magko-comment ng ganyan. Dahil po ang sinasabi ko po rito, Tama ka naman doon. Wala tayong pakialam dyan sa Taiwan. Ano nga bang pakialam natin? Talagang wala. Ang problema po nito, sir, nandito nga po yung nandito po yung mga armas ng mga Amerikano sa atin. Okay? Ulitin ko lang naman po. Ngayon, dito po manggagaling yung mga armas ng Amerikano na panglaban dyan sa China, kung halimbawa na sasakupin na ng China ang Taiwan. So ngayon, ikaw ba naman, nandito magsisimula ang mga armas, hindi naman manggagaling sa Amerika, at dito nga sa atin nandito na sa atin yung mga armas na yan, dahil nga dyan sa EDCA na yan. Ito yung sinasabi ko na ito ang unang pupulpugin ng China, itong Pilipinas. Kaya po kahit na hindi natin away yan, madadamay at madadamay tayo rito dahil nandito nga po yung armas ng Amerikano. So bago pa lang makipagdigmaan sila dyan sa Taiwan, ito muna ang babakbakan nilang Pilipinas, lalo na po nandyan sa kung Batanes na yan, Ilocos, kung saan-saan po yan sa Palawan. Ayan pong malalapit na yan, tiyak po marami pong mamamatay dyan. At yun po yung sinasabi ko. Kaya konting palawakin lang po natin yung ating isipan. Hindi po tayo nananakot dito. Actually, hindi po, ang video pong ito, ang aking pong pagbibigay ng informasyon, ay wala po rin akong pakialam sa inyo kung hindi ko kayo subscriber. Kaya po ako nagbibigay ng ganitong babala, dahil po, para po dito sa aking mga subscriber. Ayan po. Hindi para sa mga bobo na gaya mo. Okay? Magkuhan ka, huwag na dito, huwag ka na rito, huwag mo nang panuorin itong video ko. Diyan na lang sa iba.
Kagaya niyan, Channel 2, ABS-CBN, PTV4, UNTV, yan na, nandyan kabi-kabila na yung balita na yan na talagang nandoon na yung higpit ng pagde-deploy na ng panangga ng Taiwan. So, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Masyadong feeling mo, napakatalino mo. Kasi kung ano lang yung utak mo, yun lang, hanggang doon lang yung utak mo. Okay, kaya huwag ka magko-comment dito dahil baka mamaya palubuhin ko yung bayag mo. Okay? Doble-doble ang angkwan mo, doble-doble ang problema mo pag ako nabuisit mo, pag ako binuisit mo. Ha? Ano raw pakialam na sa Taiwan? Ay away naman pala ng China at Taiwan, bakit tayo magbabalita daw ng ganito? Yun, kaya nga po, iplinay ko rito yung balita mismo ng mainstream media eh. Sila na mismo nagsasabi. Di ba? Na pinaghahanda na ni Browner yung mga sundalo. So, anong ibig sabihin na pinaghahanda kung talagang hindi tayo apektado? Sige, Aberdaw, mag-isip ka. Mag-isip ka nga. Ay, kung hindi tayo apektado, bakit papaghahandain ni Browner yung mga sundalo kung hindi tayo apektado? Yan ang sinasabi ko, masyado kang kampante na ang utak mo ay utak dilis. Anyway, sige. Ayan po, doon sa mga nag-comment naman ng tama po yung may nag-comment din po diyan na ang sinasabi po, para daw malaman ninyo yung tamang spelling ng Tariq Hassan Mirza, bakit daw kasi paulit-ulit ko sinasabi na pagkatama ay hina-heart ng secretary ko. Ibig sabihin, nagre-reply yung secretary ko pero pindot ang heart. Ang sinasabi po nung nag-comment ay kung hindi ba naman daw kayo nuknukan ng katangahan, ay bakit hindi na lang i-review yung mga comment at kung nakakita kayo doon ng pinindot ang heart, di yun ang tama at yun ang gayahin nyo. May point nga naman, di ba? Tama, may point na. So yun lamang po. Ako, talaga sawa-sawa na ako eh, kasi unang-una dito, ini-insert ko dito mismo sa video, pero nagsasawa na ako. At saka yung po, yung pagrarapol din natin para nawala na akong gana sa totoo lang. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay i-stop ko na yun, nawala na akong gana dahil sa ako ang problema eh. Ako na lang magpapadala, ako pa mga problema. Ako na namimigay, ako pa mga problema, kaya pahinga muna ako. Pero sabi ko nga, hindi ibig sabihin nun ay stop ko na. Ang intindihin nyo lang po ngayon, kung gusto lang nyo na, kung gusto lang ninyo. Dahil 116 na po ba? 116. Kakaunti na lang po, magiging 150,000 subscriber na tayo. Ano pong ibig sabihin nun pag inabot natin ng 150,000 subscriber? Yun na po, uulitin ko lang po na magpaparapol po ako rito ng grand prize na 1.5 million. At baka po isama na natin dito yung kita nitong YouTube channel natin na Birana Live Studio TV na kulang-kulang po 3 milyon na po. Pero siguro ngayon malamang mahigit ng 3 milyon dahil malaki rin po yung ating kinikita rito monthly na pumapasok sa bangko. So yun po, pamimigay ko rin po yan sa inyo dahil sabi ko po, hindi ko na po kailangan ng pera. Kahit sa buong buhay ko, kahit abutin pa ako ng 1,000 taong edad, hindi ko na po kailangan ng pera. Yan po ang totoo. Kaya lahat po ng kita rito sa inyo po yan. Matagal ko na po sinasabi ito. Kaya doon din sa nagko-comment dyan na for the views lang daw itong ginagawa ko. Hindi ko po kailangan. Kahit isa na lang po yung viewer ko, okay lang po yan. Ganun po, dahil hindi naman po yung kita ko ang iniintindi ko rito, kundi ang ibig ko sabihin dito, ma-informa or ma-inform yung aking mga subscriber. Ayan, bonus na lang po kung yung mga hindi ko subscriber ay nanood dito, ay di bonus na lang po yan. At sinasabi ko po, ulit-ulit ko lang po sinasabi rito, ang pag-subscribe sa Birana Live Studio TV, hindi ka lang gaganda, hindi ka lang gugwapo, so swertihin ka pa.
At hindi pa yon, may bonus pa yon, tatalino ka pa. Hindi ka gaya nung nagko-comment diyan na wala daw tayong pakialam sa Taiwan at hindi naman daw natin away yon. Yon. Kaya sigurado ako hindi ka pa subscriber ng Birana Live Studio TV, mag-subscribe ka na at para tumalino ka. Di ba? Yan naman po yan. At ano pa gusto nyo? At so, ipapanood ko na po ba sa inyo? Ayan po ay anyway, ayan po naman ay kwan. So mamaya na po yan. Dahil ang sinasabi po dyan ay si Tory daw po ay patay na. Ano po? Pero sige, mamaya na po yan. At gusto ko lamang pong sabihin uli sa lahat ng mga subscriber ko. Hindi po tayo nakakasigurado ito kung anong klaseng labanan ang magaganap dito sa napipintong gira. Okay? Hindi po natin sigurado kung ano. So, yun pong sinasabi ko na mag-stock lang po kayo ng kalamansi at saka sili sa inyong bahay. Gawin lang po ninyo. Dahil kung ang gagamitin nila rito ay lason o di kay virus, panalo po kayo. Dahil yan, sisiguraduhin ko sa inyo, yan po ang pananggan ninyo diyan sa pagpasok ng virus sa loob ng katawan ninyo. Dahil unang-una po, ang tutunawin po nitong virus na ito ay yung respiratory ninyo, ibig sabihin baga or mga vital organ po ninyo. Ano ba yung mga vital organ? Baga, puso, atay o ano. Di po ba? Yan po yan. At para po maiwasan na hindi po papasok sa inyong katawan yung virus na yan, ayon po ang kalamansi at saka sili, ang napaka-epektibo po dyan. So, siguro naman po ay hindi ko na kailangan i-discuss rito dahil dito, kwan po yan eh, na idinimo ka na po rito, ha? Kung papaanong ang proseso ng paggawa ng kalamansi at saka sili na panangga sa virus na posibleng gamitin ng China. So, nandyan po yan sa video ko. So, kaya huwag na po kayong magko-comment dito kung paano pong proseso ng paggawa ng kalamansi at saka sili. Ano po? Dahil nandyan po yan. Hanapin nyo po yan sa video, nandyan po yan ang process ng paggawa ng sili at kalamansi. So, yan po. Okay. Ito naman po ay ito pong balitang ito mayroon pong pamagat ito na PNP Chief Tory. Yan po natagpo ang patay. BBM tinuturong nasa likod ng krimen para hindi sila mabuko. Ayan po Yan po sa pinakataas. Ayan yan po, pinakataas. Yan, basahin niyo po. Ayan. Ayan po, siguro naman nabasa nyo na po yan. Ulitin ko lang po, ang title po nitong ipapanood ko sa inyo. Dahil PNP Chief Tory natagpo ang patay, PBBM tinuturong nasa likod ng krimen para hindi sila mabuko. Okay. May liliwanagin lang po ako. Liliwanagin ko lang po na ito po ay nakita ko lang ito kanina, itong video ito. Napatay na nga raw po si Tory. Ngayon po, ito lang po masasabi ko. Obligasyon ko po na ipapanood ito anuman po yung ating makikita rito. Pero dito po ay hindi ako naniniwala. Okay? Dito po sa video ito, hindi po ako naniniwala. Ngayon, kung ito man po ay totoo, nangyaring patay na nga itong si Tory, well, yun ang sinasabi ko kanina na maraming magbubunyi dahil maraming galit dito at lalo na yung ginawa sa KOGC at ginawa niya kay PRRD na hindi makatao. So kung ganyan ang mapapanood natin, sigurado ako
Marami ang magbubunyi dyan. At dahil nga po dito ay pero kung ito naman po ay hindi totoo, itong balitang ito, ini-encourage ko po si Torre na sampahan niya ng kaso itong vlogger na ito. Sabi ko nga po, ang purpose ko po nito ng pagpapa-play dito sa inyo ay para po magkaalaman kung ito ba ay totoo, dahil ako mismo ay hindi naniniwala na patay na si Torre. Dahil hindi naman po natin hindi ko galit tayo kay Torre, ay gagawin na natin yung mga hindi naman kaiga-igayang mga balita. Di po ba? Hindi naman po yata tama nagagawa tayo ng ganitong issue. Ito po yung, kung hindi totoo ito po, kung hindi talaga totoo ito po yung tinatawag na talagang for the views. Para lang mayroong makapanood dito. Pero sabi ko nga po, ako mismo ay hindi naniniwala sa bidyong ito. Ganon pa man, ay ini-encourage ko yung mga ganitong nagbabalita ng puro fake news na ganyan. Aba ay pagkabuhay pa nga si Torre, tatawagan ko si Torre at i-demandan niya itong vlogger na ito. May isa pa pong vlogger dyan. Kung inyo pong mapapansin, napakalalaki ng views kasi yung ibinabalita, kagaya lang po, balita lang po ng 3 hours ago na ang sinasabi, nandito na raw sa Pilipinas si PRRD. Di ba? Napakalaking kahunghangan ito. Alam naman natin na hindi totoo. Dahil kahapon lang, na-i-upload ko pa nga dyan yung interview ni Sara Duterte at saka ni Kitty. Kaya nga po, ina-upload ko lang po, nire-record ko lang po yung mga kaganapan sa Netherlands para yung mga hindi po nakapanood doon ay mapapanood doon dito sa ating channel. Para ma-inform ba kayo. Kaya minsan makikita po nyo dyan na maliban doon sa mismong video ko, minsan po nag-upload ako ng tatlo pa or 4 pa nga. Kasi gusto ko lang po kayong ma-impormahan. Sabi ko nga po, pag hindi nyo napanood doon, dito mapapanood nyo. At yun nga po, may nakita ko na nandito na raw si President Duterte sa Pilipinas at dumating raw kaninang madaling araw. Yun ang sabi. Which is talagang doon ay hindi ako naniniwala. Sana itong pag-play ko rito ay mapanood ni Torre. Sabi ko po, hindi po dahil sa kinakampihan ko si Torre, hindi po ganon. Unang-una, buisit na buisit rin po ako dyan sa ginawa niya sa KOJC at saka dito kay President Duterte. Pero dito sa pagbabalitang ganito, ay talagang buisit na buisit din ako kung hindi totoo. Pero kung totoo, di okay lang. Walang problema. Kaya nga po, sinasabi ko, in-example ko na po yung nagbabalita rin dyan na dumating na raw dito sa Ninoy Aquino si President Duterte, which is wala naman. Ito na po. At kayo na po rito ang maghusga kung totoo ito or hindi. Dahil kung hindi, ay tutulong po ako rito na para maparusahan itong mga ganitong taong ito maliwanag na fake news ito. Hindi po ako conforme or hindi po ako sang-ayon din sa mga ganito para lang magkaroon ng views. Kung gusto nyo magkaroon lang ng views, kontakin nyo ako, bibigyan ko na lang kayo ng pira. Huwag na lang kayong gagawa ng ganito kasi unang-una nakakabuisit. Pagkatapos mong pindutin, i-click mo pag napanood mo, maliwanag na fake news. Ito na po makinig pong mabuti, pakinggan niyo pong mabuti.
Palupit na insidente ang naganap kahapon nang matagpuan ang katawan ni Philippine National Police Chief General Antonio Torre na siyang itinuro na pinuno ng PNP sa isang hindi inaasang lugar sa Metro Manila. Ayon sa mga ulat, may mga palatandaan ng pananabotahe at posibleng pagkakamatay. Ngunit wala pang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad hinggil sa eksenang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang mga salaysay mula sa mga saksi at ilang sources mula sa gobyerno ay nagbigay ng pahiwatig ng pagkamatay ni Torre ay hindi isang aksidente, bagkus isang basalibuot na plano na may kinalaman sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng mga kontrobersya, lumitaw ang mga aligasyon na si Pangulong Kuting Jr. ay may kinalaman sa krimen. May mga teorya na nagsasabing pinatahimik ni Kuting Jr. ang general upang hindi ito makapagsalita tungkol sa mga sensitibong isyu sa gobyerno, lalo na tungkol ng sa ilang mga operasyon ng polisiya na maaaring magdulot ng iskandalo. Ang mga paradang na ito ay patuloy na pinag-uusapan ng mga epekto at mga political analysts na nag-aakalang ang pagkamatay ni Torre ay bahagi ng mas malalim na laro ng kapangyarihan sa loob ng administrasyong Banga. Hanggang sa kasalukuyan, hindi po nagbibigay ng komento ang Malacanang hinggil sa mga paratang laban kay Pangulong Kuting at ang mga imbestigasyon ay patuloy na isinasagawa. Ang pagkapanaw ni General Torre ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa buong bansa kung saan ang mga mamamayan ay nag-aalala bakang may mga kasunod pang insidente ng pagtatago ng mga mahahalagang impormasyon na maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa mga otoridad. Ang mga pamilya ni Torre at mga kalyado ng PNP ay nananawagan para sa isang transparent at mabilis na imbestigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay at matugunan ang mga katanungan na nagsisilbing malaking banta sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Gusto ko lang pong ulitin para lubos ninyo maintindihan. Pero inuulit ko po, dito po ay ako mismo ay hindi ako naniniwala. Pero kung totoo man nangyari yun, well, that's good. Pero kung ito man po ay fake news itong ginawa nito, abay ako mismo ang magsasabing dapat itong makulong itong taong ito, no? At maging ako ay hindi ko po gusto ito. Ulitin natin. Palupit na insidente ang naganap kahapon nang matagpuan ang katawan ni Philippine National Police Chief General Antonio Torre na siyang itinuro na pinuno ng PNP sa isang hindi inaasang lugar sa Metro Manila. Ayon sa mga ulat, may mga palatandaan ng pananabotahe at posibleng pagkakamatay. Ngunit wala pang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad hinggil sa eksenang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang mga salaysay mula sa mga saksi at ilang sources mula sa gobyerno ay nagbigay ng pahiwatig ng pagkamatay ni Torre ay hindi isang aksidente, bagkus isang basalibuot na plano na may kinalaman sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng mga kontrobersya, lumitaw ang mga aligasyon na si Pangulong Kuting Jr. ay may kinalaman sa krimen. May mga teorya na nagsasabing pinatahimik ni Kuting Jr. ang general upang hindi ito makapagsalita tungkol sa mga sensitibong isyu sa gobyerno, lalo na tungkol ng sa ilang mga operasyon ng polisiya na maaaring magdulot ng iskandalo. Ang mga paratang na ito ay patuloy na pinag-uusapan ng mga epekto at mga political analysts na nag-aakalang ang pagkamatay ni Torre ay bahagi ng mas malalim na laro ng kapangyarihan sa loob ng administrasyong Banga. Hanggang sa kasalukuyan, hindi po nagbibigay ng komento ang Malacanang hinggil sa mga paratang laban kay Pangulong Kuting at ang mga imbestigasyon ay patuloy na isinasagawa. Ang pagkapanaw ni General Torre ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa buong bansa kung saan ang mga mamamayan ay nag-aalala bakang may mga kasunod pang insidente ng pagtatago ng mga mahahalagang impormasyon na maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa mga otoridad. Ang mga pamilya ni Torre at mga kalyado ng PNP ay nananawagan para sa isang transparent at mabilis na imbestigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay at matugunan ang mga katanungan na nagsisilbing malaking banta sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit Yan po, baliwanag naman po sa inyo, di ba? So, sabi ko nga po, ang purpose po nito ng aking pagpapanood niyan ay malaman ninyo kung talagang totoong patay na nga ito si Torre. Pangalawa, ay gusto ko rin, kung hindi man totoo yan, ay gusto kong malaman niya ni Torre para maidemanda na yan taong yan. At yun pang isa,
Di ko alam kung ano pa yung sinasabing si President Duterte ay dumating na rito. Yan po ang hindi natin alam kung paano pa natin gagawin yan, kung paano makasuhan yan. At para matapos na itong mga dahil lang para gusto lang kumita ng pera kung ano-ano lang sasabihin. At yung mga fake news na yan dapat makasuhan. Pati itong si Claire Castro na PCO, kasama na yan dapat sa kinakasuhan yan. At unang-una, dapat yan, wala sa dyan dahil bagay na bagay yan, si Claire Castro dyan sa Batibot. Magandang umaga, mga bata! Babibi, bubu! Yan yun. Di ba? Sa Pilipinas. Ay, napaka-fake news to. Dapat yan magkakasama ito ng mga fake news na yan Talagang Pangalawa, yan mga nandyan mismo sa gobyerno, yan ang mga numero unong fake news ng mga animal na ito. Kaya tapos, ang pagdidiskahitahan nila, yung mga vlogger na matitino. Ayan, ito, vlogger ito yung pinanood ko. Yan dapat ang kinakapon. Bakit yan? Hindi nakita na ikon yan. Hindi nakita ng TRICOM yan. Dapat na nakita ng TRICOM yan. Kaya kayo, talagang mga TRICOM kayo, mga engkanto talaga kayong lahat. Mga tikbalang. Ang papangit nyo na nga dyan. Ang papangit ng pagmumukha ninyo, ang papangit pa ng ugali ninyo. Mga engkanto kayo. Mga kawatan pa kayo. So ngayon, anong gagawin nyo rito? Pinayagan nyo yung EDCA rito. Ngayon at matutuloy yung labanan ng China at saka Taiwan, tayo ngayon ang mapupulpog dito. Dapat kayo na mga politikong mga ungas kayo, lalo na dyan sa Kongreso na may mga saltek. Dapat kayo dyan sa Ilocos, ang magbantay sa Ilocos. Kung saan yung EDCA, dapat nandun kayo. Nang matauhan kayo, mga yawa kayo. Di ba? Dapat nandiyan kayo. Hindi itong kababayan ninyo ang isusubo ninyo. Wala na nga makain itong mga kababayan ko dahil ninakaw nyo ng lahat ang pera ng bayan, isusubo nyo pa sa gira. Mga kababayan, sige, ganito na lang. Samantalahin natin kung sakasakalit na talagang matuloy ang gira. Samantalahin na natin. Hulihin na rin natin yung mga politikong yan, kung sino yung mga nangawat sa bayan. Alam nyo na yan di ba? Anyway, nandito naman sa aking listahan. Pagka nandyan yung gira, sama-sama tayo sa likupan na rin itong kawatan na kawatan politiko na itong kongresista ito. Sa likupan na rin natin. Tapos yan ang latiguhin natin ng latiguhin. Tapos sabihin natin mga Chinese ang naglatigo dyan. Nakakabuisit talaga kayo. Nakakapanggigil kayo, nakakapanginig lamang kayo, mga buwaka ng ina nyo. Tingnan nyo, pinayagan yung EDCA na yan, mga listsin na yan. Ngayon, kahit wala tayong gira dyan sa dalawang bansa na yan, Taiwan at saka itong China na ito, tayo ang mapupulpog dito dahil dito ang EDCA. Mga bobo, mga putang ina. Ako sigurado, hindi ako apektado dyan. Bakit? Kahit pa magkanda bombahan lahat yan dyan, sigurado may dito safety ang lugar ko rito. Pinagkagastusan ko ito. Ay papaano? Itong mga ordinaryo natin mga kababayan, papaano yan? Ano yan? Pagka nag-spray sila ng lason at virus, gano'n na lang tatanggapin, sisinghutin na lang itong mga kababayan natin.
at dadapa na lang, tanggapin na lang yung kanilang kapalaran, tanggapin na lang yung kanilang kamatayan dahil sa inyo mga politiko kayo, mga bubo kayo. Actually, hindi mga bubo ito, sa totoo lang. Matatalino nga, matatalinong kumawat, matatalinong magnakaw. Diyan kayo matalino sa pagnanakaw. Buwisit kayo. Sa totoo lang. Anyway, bago po uminit ang ulo ko, ay muli po ang aking paalala sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Pakaingat po kayo. Kung ano man po yung mangyari dito, ano't ano man po yung mangyari, mag-ready lang po kayo ng kalamansi at saka sili. Huwag niyo pong babaliwalain ito. Hayaan na po natin yung mga nag-comment dyan dati nung itinuturo ko po yung kalamansi at saka sili. May nag-comment po dyan na samahan ko na rin daw ng tuyo, tapos masarap daw sausawan yun ng inihaw na tilapia. Ganon kapiluso po. Pero tingnan natin. At nandun, nakaambang na, nakaamba na. Yan pwedeng mangyari. Tingnan natin. Sana ikaw ang unang tamaan para tingnan natin kung makakaligtas ka. Tingnan natin. Mas maganda ngayon para maranasan mo. Ito ang sinasabi ko. Tandaan ninyo, nung COVID-19 na yan, anong sinasabi ko? Lalo na dito sa kapitbahay ko. Sabi ko, kumuha kayo ng usbong ng sampalok. Kapag ka lumabas kayo, ngatain nyo lang para kayo nagngangata ng bubble gum. Usbong ng sampalok. Kasi yun ang haharang doon sa virus na papasok dyan sa sistema mo or sa respiratory mo. Di hindi ka tatabla ng virus. Anong sabi nitong kapitbahay ko? Puro kalokohan lang daw ako. Samantalang kitang-kita naman niya na nung pumunta ako sa kanila, nagngangata nga ako mismo ng usbong ng sampalok. Nung sinabing puro kalokohan ako, una, tinablan yung isa sa pamilya nila. Kinabukasan lang ang bilis ng pagkahawa-hawa nila. Lahat ito, kapitbahay ko, patay lahat. Ngayon, kung gusto niyo mapatunayan, pwede kayong pumunta rito sa akin. Ituturo ko, nandito pa naman yung mga bahay nila. Kaya lang sira-sira na. Pero nandito nakahilira yung mga bahay nila. Ituturo ko sa inyo. Yun yung mga nagsabi sa akin na kalukuhan ko lang daw. Pero yung mga sumunod sa akin, kahit na anong salamuhan nila sa mga karamihan ng tao, ni kahit na nangati yung lalamunan nila, hindi nila naranasan. At walang nagkaroon ng COVID doon sa mga sumunod na tinuruan ko. Ganun lang po kasimple yun. Ano ba naman halimbawa yung kalamansi at sakali, sundin nyo lang yung proseso. Sinisingil ko ba kayo ng pira para doon sa pagtuturo ko? Hindi ba't wala? So ano mawawala sa inyo kung susundin niyo? Kagaya doon sa sampalok na yun, na usbong ng sampalok, siningil ko ba yung mga tinuruan ko? Wala po yan. Ibinibigay ko lang po, base po yan sa aking kaalaman. Sinasabi ko na po yan sa inyo, 176 years old ko na. Alam ko yung sinasabi ko at alam ko yung pwedeng pangsamantalang hindi naman actually gamot yan eh. Hindi po gamot yan. Pangharang lang po yung hindi papasukin yung buong sistema mo ng virus. Tingnan naman, 176 years old ko na. Anong ibig ko sabihin doon? Bakit ko sinasabi yung edad ko? Para isipin ninyo na marami akong experience. Di ba? Kagaya na nga lang yung sinasabi ko. Sa 176 years old ko, nagkaroon ako ng ex-girlfriend na 999. Pero alam nyo ba, na yung mga 999 na ex ko, lahat yun, yung mga ipinalit nila sa akin, yung ipinalit nila,
Dahil nag-asawa ulit sila pagkatapos naming maghiwalay. Kaya ex na nga eh. Di ba? Ex-girlfriend ko na nga eh. Di siyempre, naghanap sila ng ibang boyfriend nila. Mario Joseph, na makita-kita ko. At ilan doon, marami doon sa mga ex-girlfriend ko yung nakita ko. Yung mga boyfriend na nila na pinalit sa akin. Kung hindi mga mukhang engkanto, mukhang suso, mukhang kuhol, mukhang bayawak, mukhang buaya. Tingnan niyo? Yan po ang totoo. Ganun po. Kaya sinasabi ko rito, nagpalit ka na rin lang ng boyfriend, pumayag ka, nagkahiwalay tayo, naghanap ka ng ibang boyfriend, ang ipinalit mo rito sa napaka-kinis ang mukha, napaka-gwapo, mukhang engkanto lang pala. Mukhang engkanto. Meron tong isa, mukhang kulo, parang kala mo yung ulo niya, kinuha na niya lahat. Yung kagaya ng congressman ng La Union, na puro ulo. Pero yun ang masigasig na ma-impeach si Sara Duterte, kasi nga, 100 million ang ibinayad sa kanila, mga kung ito. Yeah, pag nagkagira, abangan nyo na, kuyugin na natin yan pag nagkagira. Ako ang lalatigo. Kuyugin natin yan, hulihin natin yan. Ako ang maglalatigo hanggang sa malagot to ng hininga yung mga yan. Tapos yung isa na makita ko, Sus Mario Joseph, ano yung sabi ko, may tao bang ganito itsura? O kagaya lang ng vlogger dyan na si Kwan, yung gatroso kalaki ang ilong. Ay Sus Mario Joseph, parang mga isinumpa. O yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya yung mga naliligaw rito sa akin, sinasabihan ko na sila. Baka naman kako pagka sinagot ko kayo, ilan sa sasagutin ko sa inyo. Kasi lahat sila umaasa sa sasagutin ko raw. Yung mga nakapila dito sa akin. Baka naman kako pakakagaya kayo ng mga ex ko. Pagkatapos ko mabilhan ng Mercedes-Benz, pagkatapos ko mabilhan ng BMW, ayun, naghanap ng iba, ipinagpalit sa akin, mukhang engkanto. Sabi ng mga naliligaw, hindi raw mangyari yun. Lalo na kung bilhan ko raw sila ng mga Rolex. Anyway, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik din sa walang kakwenta-kwentang vlog ko. At basta yun po ang aking inuulit-ulit sa inyo. Pakaingat po lagi kayo. Lalo na po itong ating mga kababayan na nandyan po sa ibang dako sa ng daigdig naroroon. Pakaingat po kayo para hindi po kayo magkaproblema. May nararamdaman po kayo, magpa-check up po kayo. Agad. Huwag nyo na pong pagtagalin. At huwag na rin po kayong pag-aagakwan dyan, yung kung hindi kailangan, huwag po kayong gala-gala dyan. Hindi na po safe ang panahon ngayon. Naglipa na po rito yung mga demonyo. Lalo na po pagka kayo ay madaanan itong mga politikong mga kawatan na ito. Maoperan pa kayo. Di ba kademonyohan yan? Mga demonyo po yung mga politikong yan. Ang papangit na, mga kawatan pa. Maraming salamat po at muli ko pong itinataas ang aking mga kamay. Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers na may mga problema sa buhay, Lord, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Mahal ko po kayong lahat.